Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw, gusto kong pag-usapan yung drama na ginagawa na naman po nitong mga kritiko ni President Bongbong Marcos, diba? Kasi kung matatandaan nyo po, sunod-sunod na na-cancel yung mga maisog rally nitong mga kritiko ni President Bongbong Marcos. And ito nga po, nagkaroon kasi sila ng, schedule dito nga sa may Tacloban kung saan baluarte po ng mga Romualdez. And ang bago po nilang narrative or ang bago nilang script is it's either wala daw flight, canceled flight, or yung mga flights daw is sobrang mahal. Siguro naman sa mga nagta-travel dyan, alam nyo kung anong dahilan, una sa lahat alam nyo yung dahilan kung bakit halimbawa 2 days ago, 3 days before mahal yung plane ticket. Kunyari 3 days bago kayo lumipad, dun lang kayo nag-book, alam nyo kung bakit mahal yung ticket. So hindi ko na kailangan sabihin. At yung dahilan naman po kung bakit may mga naka-cancel na flight is ito po yan advisory noong April 26. April 26 po, akilan lang yung schedule nila ng maisog rally. April 26 po ito posted. Tacloban, DZR Airport's temporary hours of operations will be at 6 a.m. to 6 p.m. effective May 2, 2024 to August 2, 2024. Per approved notice to Airmen NOTAM issued by the Civil Aviation Authority of the Philippines on April 24, 2024 to give ample time of runway works on asphalt overlay at Daniel Z. Romualdez Airport, Tacloban City. So ayan po yung dahilan kung bakit usually may mga flights na cancel kasi po inaayos yung pinaka runway po nung yung pinagdadaanan ng eroplano, 'di ba? Yun inaayos po siya, inaayos po. Itong mga kritiko ni President Bongbong Marcos, ginawa ng issue. Ginawa po nilang big deal at ayan, sinisisi na naman po nila sa administrasyon na bakit mahal yung ticket, bakit hindi sila makapag-book, bakit na-canceled yung mga flights. Una sa lahat, akala ko ba malaki ang network nyo? At bakit kailangan pang may mga galing sa ibang lugar, sa ibang probinsya, sa ibang city, ang mag-travel para pumunta ng Tacloban? Di ba malaki network nyo? Di ba kiniklaim nyo kayo nga ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos? Bakit kailangan pang may mga lumipad papuntang Tacloban? Kung malaki naman pala ang network nyo dyan. Kasi kiniklaim po nila na kiniklaim nitong isang supporter ni Duterte na daw po yung mga kababayan natin dyan sa Tacloban, kahit pa sabihin baluarte yan ni Speaker Martin daw, hindi daw siya mahal ng sarili niyang mga kababayan. Bagkus mas mahal daw si Duterte doon. Hindi ako naniniwala. Bakit? Kung totoo ngang kayo nagpapanalo, kung totoo ngang mas mahal kayo ng mga taga-Tacloban, dapat hindi nyo na kailanganin na mag-travel papunta doon. Hindi nyo na kailangan maghakot or magpapunta na mga galing sa iba pang probinsya or galing dito sa NCR para suportahan yung rally ninyo. At saka para sabihin nyo na hadlangan na naman kayo, okay lang ba kayo? Nakailang rally na kayo Nakailang rally nang nagdaan. Actually, hindi nga peaceful rally yan Puro murahan rally nga yan. Puro siraan nga yan Nakailang rally na kayo na pinabayaan kayo. Paano kayo hinahadlangan? Dinadamay nyo pa yung Malacanang. Dinadamay nyo pa si President Bongbong Marcos. Malinaw na posted yun April 26. O baka hindi lang talaga kayo nagbabasa, hindi kayo aware. Sa bagay, hindi nga pala kayo fan ng mga yung mga post na legit, yung mga post na na totoo, kasi fan kayo ng mga paggawa ng mga fake news. Fan kayo ng mga paggawa ng mga paninira
Kaya hindi nyo na alam kung ano ba yung totoo. Hindi nyo na alam kung alin ba dito yung dapat paniwalaan kasi kayo mismo hindi nyo na alam. Tapos ang lakas ng loob nyong isisi na naman sa administrasyon. Makakapal naman pala kayo masyado. Akala ko ba malakas kayo? Akala ko ba malakas ang network nyo? At bakit kailangan pang may mag-travel? Alam nyo, kaysa mag-rally-rally kayo sa kung saan-saang probinsya, libreng-libre naman sa Davao Ba't di kayo doon? Total, baluarte nyo yun. Kahit na wala na nga rin mag-travel. Kasi nga, di ba, baluarte nyo yan, Mindanao, kanyo. Sabi nyo, baluarte nyo. Ba't di kayo doon mag-rally? Libreng-libre doon, walang makikialam sa inyo. Biruin nyo nga, hindi nga nakikialam yung administrasyon. Sisi nyo kaagad sa administrasyon. Baka lahat ng nangyayari sa buhay nyo, isisi nyo sa administrasyon, isisi nyo sa gobyerno. Pati yung pagkakamali ng pamilya nyo. Pati yung karma ng nararanasan nyo, isisi nyo rin sa administrasyon yan, ha?